Good morning, everyone! Happy New Year! Okay, magsitayo po tayong lahat. Gawin naman po nating masaya at may buong lakas ang ating bagong taon. Okay? Sige nga, Happy New Year, everyone! Alright! So, bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Let us all welcome the Holy Presence of God in our lives. Yes. Thank you. Thank you so much for this time. Na muli mo kaming binigay ng pagkakataon na salubungin ang panibagong taon, Panginoon. Salamat sa lakas. Salamat sa panibagong buhay na aming haharapin ngayong bagong taon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na tunay nga na Ikaw ay dakila at talagang hindi nagbabago. Magbago man ang panahon, magbago man ang taon, pero meron kaming Diyos na katulad mo na hindi kailanman nagbabago. Thank you, Father, for being so faithful and loving to all of us. Thank you for the protection that we can still stand and have strength, Lord God. Lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, na ngayong umaga ay ialay namin ang buong puso, buong kaluluwa, ang aming mga sarili sa iyo. Ang buong lakas, Panginoon. Dahil ito, yung lahat ng ito na meron kami ay nagmumula lamang sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Bagamat hindi nga namin to deserve, Lord God, still, binigay mo sa amin ang buo ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoong Diyos, patuloy namin idideklara ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. That you are truly a great, great God who deserves all glory and honor and praises. Yes, Father. Thank you for being alive in our hearts, Lord. Thank you for being alive in our lives, Father God. Continue to work in each and everyone's heart. Continue to work in each and everyone's life. And this year will be a year full of grace, full of blessings, full of victory in our lives, Father, because you are a victorious God. Yes, Jesus, and we're going to declare it day by day. And this is the start, Father God. This is the start. And we are excited, Father. We are excited for your presence to be with us, to enter us, to consume us, Father God. Yes, Jesus. We commit to you our lives, our year, and we declare that your good works will prevail this year, Father God. You're going to do miraculous works, Father God, in each and everyone's life. Yes, Jesus. Yes, Jesus. That's why we will continue to sing praises. We will continue to worship you and bring back the highest praises. Glory, honor, and power are yours now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord. Now, it's time for us to welcome His holy presence as we enter this 2021. Yes, Lord. Let's sing our loudest praises to Him. To the
Yes, Jesus. This morning, I want to share to you Romans chapter 5, verses 1 to 5. Let's all read it loud and clear. And let's put our hearts into it as we read this verse. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen to His word. Praise be to God. Truly the hope that we have to our Lord will never fail. Now that you are standing here, that means that His love, His faithfulness is true and alive. Let's continue to invite our living hope in our hearts. Days may be darkest, but your light is greater. You light away, God, you light away. When evil is rising, you're rising higher.
Okay, first Sunday of the year, first Sunday of the month. Amen? So, salubungin po natin ang taong ito, may pasasalamat sa Diyos. Shall we all stand? Let us pray. Our God in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang bagay na mahirap para sa iyo. Lumalapit po kami sa trono yung biyaya. Nagpapasalamat sa buong taon, O Diyos, na yung pinagkaloob sa bawat sa amin, na wala ni isa man sa amin, Panginoon, ang napahamak. Dalangin ko po na sa oras pong ito, patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, linisin ng banal mo dugo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo. At ikaw lamang ang mahayag at mataas sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, O Diyos, na mapagpala ang taong ito at ang iyong mga anak, O Diyos, ay maging matatag sa aming pananampalataya at sa aming pagkatawag mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na walang makapag-aalis sa amin sa iyong mga kamay, maliban kami ang umalis, Panginoon. Dalangin ko po ng iyong salita, ng press revelation na iyong bibigay sa amin sa unang linggong ito, O Diyos. Dalangin ko po na magkaroon, Panginoon, ng kaliwanagan sa aming puso, kapayapaan, pag-asa, Panginoon, pananampalataya, at ikaw, O Diyos, ang mahayag at mataas sa aming kalagitnaan. Pinagkakatiwala namin sa iyo mga oras at susunod pang panahon sa aming buhay na mapaglingkuran ka namin, Panginoon, nang nanggagaling sa aming puso at sa aming buhay, Panginoon, pananampalataya. Sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran, O Diyos, na wala po rito, ikaw din po ang kumilos sa kanila at magbigay ng kapahayagan kung anong ibig mong gawin, Panginoon, sa taong ito at sa aming buhay. Maraming po salamat kung aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus at ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Makakaupo na po tayo. Salamat po. Okay. So ano po ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ngayon po ay ang unang taon. Amen? Ang bagong taon, unang linggo, meron tayong Holy Communion. So, napakahalaga po na mag-umpisa tayo ng tama. Amen? Sapagkat pag nag-umpisa tayo ng tama, katatapos tayong tama. Amen? So ano po ba ang ating inaasahan ngayong taon? So sabi ng iba na magiging matatapos na rin daw ang pandemyang ito at magkakaroon na ng kapayapaan at katiwasayan, kasaganaan sa ating buhay. Amen? So wala pong nakakaalam. At siguro, inaasahan natin ngayong mensahe ay patungkol sa pagpapala. Di ba? Napakarami hong talata sa Biblia na tunay nga nagbibigay ng pagpapala sa mga mananampalataya. At nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, alam niyo ba, sa John chapter 1 verse 12, nung tayo tumanggap sa Diyos, sinuko natin yung ating buhay sa Kanya, pinagkalooban na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At doon sa mga susunod pang oras at araw, taon sa ating buhay, nakadistila tayo, no, sa pagpapala kasi anak tayo ng Diyos. Amen? All we have to do is alamin ano ba yung revelation ng Diyos. So hindi ho tayo pupunta sa resolution. Kasi resolution ang taong gumagawa eh. So kakaiba ang mensahe ngayon ng Panginoon. Kaya lagi tayong dapat naka-tune up sa press revelation ng Diyos. Amen? Ang Biblia po ay nasulat na from Genesis to Revelation. So, nagaganap na at nangyayari na ang mga bagay. So, kung di natin alam, mga magulang at kapatid, kung ano na yung ginagawa ng Diyos, baka mamaya, naiinip tayo na bakit ba walang ginagawa ang Diyos? Amen? So, may kinalaman po yan sa ating pag-aaralan ngayon. So, ang ating po pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat ni Isaiah chapter 46, verse 9 hanggang 11. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko
at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. So ano po ba ang ibig sabihin itong ating mga binasa? So ang ating pag-aaralan ay God's sovereignty. Yesterday, today, and forever. So pag kinabi pong sovereignty of God, ito'y kapangyarihan na ng Diyos ang kumikilos. Amen? Baka mamaya pong inaasahan natin ay puro blessing, puro pagpapala. Inuulit ko, ang mga Kristiyano nakadestino na sa blessing, divine protection ng Diyos at yung pagliligtas sa atin. All we have to do ay to work out our salvation. Yung ating pananampalataya ay huwag mawala. Pag-asa, nandiyan yan. Amen? Pero yung revelation ng Diyos, kung ano na yung nangyayari sa stage na ito, na ang mundo ay patanda ng patanda at parami ng parami ang tao at nakasulat ng salita ng Diyos, all we have to do is makinig, magmatiyag, ano ba yung nangyayari sa paligid. Amen? Siguro inaasahan ng iba. Blessing ngayon. Of course, blessing, nandiyan na yan sa mga anak ng Diyos. Amen? So, ang karamihan po, ang inaalam nila kasi ngayong taon na to, puro blessing. Kailangan to, may 12 bilog na prutas ka para mapagpala yung 12 buwan ng isang taon. Yung iba, ginagawa pang 13 para sigurado. Amen? Ano bang kulay ang patok ngayon sa pagpapala? Kulay dilaw. At merong gray na sinasabi. So kapag pinapakinggan po natin ang mga bagay na yan, sabi nga nung in-interview sa TV, ginawa na natin nung nakaraang taon yan Pati yung mga paputok, pampaalis daw ng malas. Yung paputok. Salubungin ang taon ng masaya, nagsisigawan, nag-iingay, kakaingay para nagkakasalo-salo para maging masaya ang 2021. Amen? Pero kakaiba ang revelation ng Diyos. God's sovereignty. Ito ba ay pagkilos na ng Diyos sa sangkatauhan? Bakit maraming namamatay? Bakit hindi maalis ang pandemyang ito? Ano nangyayari sa Pilipinas? May mga lindol pa. Inumpisahan tayo ng pagputok ng Taal, pagbaha. Hanggang ngayon, may bumabaha po sa mga Kabikulan, Visayas, di po ba? So, anong gagawin natin bilang mga mananampalataya? Di ba? Kailangan meron ho tayong karunungan na mula sa Diyos. Paano natin ito haharapin? Paano tayo kikilos? Paano makikisaya pa ba tayo? No? Hindi po sinasabing huwag na tayong magsaya. Sama pa ba tayo sa mga ginagawa ng mga tigasanlibutan? Hindi nila alam kumikilos na pala ang Diyos. All we have to do is to read the Bible, and then the Holy Spirit, pakinggan natin kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos. Bakit? Sa binasa natin, yung kanyang mga plano ay gagawin niya. Amen? So, all we have to do is study the Bible. Sovereignty of God meaning, sovereignty of God represent the ability to exercise His holy will or supremacy as ultimate power to do what He wants. Amen? Wala tayong magagawa kung ang Diyos lang kumikilos. Kasi yung iba, puro blessing lang hinihingi sa Diyos paano kung kumikilos lang kapangyarihan ng Diyos? Hindi pa natin nalalaman. Di ba? So kaya nga ang mga Israelite, alam niyo ba, bakit sila dinala sa wilderness? Bakit sila dinala doon? Nung sila ilabas sa Ehipto sa pagkaalipin, may itinuturo sa kanila. And merong time of the time. Merong signs of the time. Yung mga sinyalis ng times. Sabi natin, malapit na dumating ang Panginoon. Alam ba natin yung mga signs of the time? Kaya be watchful. At kailangan tayong babad sa presensya ng Diyos to know the will, the plan of God to the believers. Kasi yung mga hindi mananampalataya, hindi nila alam yan. Amen? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, alam natin yung ginagawa natin ng ating Ama na nasa langit. Amen? Through reading,
and knowing the will of God through the Bible. Amen? Okay. Sa Daniel chapter 4, verse 34 hanggang 35. Pagkatapos ng takdang panahon, akong Sinibukadnesar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. So ano po? Ang tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbago, maging sa kaisipan ng tao at sa mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo. Tingnan niyo si Nabukadnesar. Ano pa ang ginawa niya kay Daniel? Pinahuli niya. Kasi gusto niya ang lahat ng tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Nakakitang si Daniel ay sumasamba sa tunay na Diyos, umaakit pa sa bubungan ng kanilang bahay, pinahuli niya. At inilagay niya sa lion's den. Pero ano nangyari? Walang nangyari kay Daniel. Kaya ano po? Pagkatapos ng takdang panahon, akong Sinibukadnesar, na hari hindi natatakot sa Diyos, ay tumingala sa langit na numbalik ang dati kong pag-iisip. Maging pag-iisip pwedeng baguhin ng Diyos. Amen? Even the government, lahat ng sitwasyon pwedeng baguhin ng Diyos. Pero anong sabi niya? Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Wala tayong makakapagreklamo dyan. Lahat ng nananaan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya, ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Kaya magtataka ka, lahat na ng tao nananalangin, lahat ng tao umaasa sa pag-asang mayroong mangyayari gagawing Diyos, ang Diyos na mabuting bagay. Amen? Hindi natin alam. Amen? So tayo mga anak ng Diyos, nananasa sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, at ito po'y nangungusap sa bawat mananampalataya, na tayo po, bilang mga mananampalataya, alam natin dapat kung ano ang ginagawa ng Diyos, nasa ang stage na ang signs of the times na nangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Dahil baka sisihin mo ang Diyos. Ba't walang ginagawa ang Diyos? No. Kapangyarihan na ng Diyos ang kumikilos. Kaya nga ang sabi niya, walang makakatutol sa kanyang ginagawa. Amen? Bakit sa halip na ang tao ay magsisi sa kasalanan, hanapin ang totoong Diyos, anong ginagawa ng mga tao? Gusto ko, pag natapos na itong pandemya ito, gagala ako. Pupunta ako sa mga pupuntahan. Hindi ko pa napupuntahan. Tingnan niyo yung thinking ng hindi mga mananampalataya. Dapat ang thinking natin, natutuwa tayo, nangyayari na. Bakit? No? Yung protection ng Diyos nasa mga mananampalataya, inuulit ko. At ano, kung ginagawa niya ito, dapat tayong natutuwa. Hindi ho tayo natutuwa dahil maraming namamatay. Ano po? At nagkakaroon pa din tinatawag na variant. No? Mutate. Alam niyo ho ba, inano ko yung variant at mutate na yan, nagbabagong anyo na mas matindi ang meaning niya. Pagka ni-research niya yung mutate, variant na binabanggit. Kasi ang daming mga binabanggit, quarantine, lockdown. So yun ang mga nadidinig natin ngayon. Kinokontrol na ang tao. Wala naman tayong magagawa. Kasi mayroon niyang virus na kumakalat at pandemya. Amen? So yun po ang kinakailangan nating maintindihan. So God is complete control of all things. Tandaan natin yan. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, sa lupa, sa langit, sa ilalim ng lupa, sa lahat mang nangyayari sa buong mundo, alam niya. Kaya nga sabi ni Job sa chapter 42 verse 2, alam kong lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makapipigil sa lahat ng inyong balakin. Amen? Kaya all we have to do is to obey God and stand still. Manampalataya sa Diyos. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Trust in the Lord. He is in control. Amen? Complete control, ibig sabihin, kompleto. Kasi siya ang gumawa ng langit at lupa at alam niya ang bagay na past, present, and future. Amen? Kaya ang dapat natin ipag-alala, kung tayo'y hindi umaalis sa kamay ng Diyos, ang Diyos ang mangangalaga at magpuprovide ng ating mga pangailangan sa kabila ng kahirapan. Bakit po? Ang mga Israelita, alam niyo ba bago sila lumabas sa Egypt, alam niyo ba,
Pinagbaon sila ng Diyos ng mga pagkain, mga alahas at mga mamahaling bagay para magamit nila sa paglalakbay. Paano nangyari yon? Alipin sila. Kinausap ng Diyos ang mga Ehipto na bigyang pabor ang mga Israelite. Diyos lamang ang nakagagawa niya. Kaya in spite of pandemic, kapatid, we are protected by God. Hello? The Lord will provide for us. Amen? So, hindi nagpapabaya ang Diyos kasi siya nga may control. 2 Corinthians 13 verse 5, bukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Amen? Ano ba ang sabi ni James sa pagsubok? Sabi ni Santiago, ang mga pagsubok ay nagpatatag sa atin. Amen? Upang malampasan natin ang lahat ng bagay. At huwag daw tayong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Amen? Wavery. Hindi naman talaga nila alam eh. Kaya maraming tao, kung ano yung uso, kung ano yung in ngayon, kung ano yung nakikita natin mga social media, ano yung mga ginagawa nila, ginagaya din ng mga tao. Di ba? So, hindi na po dapat ngayon. Dapat po mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Nangungusap na pala ang Diyos through signs of the time. Amen? Kailangan po, alam natin yan. So, the second thing is know His will and plan. Ano ba yung plano ng Diyos? Lagi natin sinasabi, my plan is not to harm you, but to prosper you and to give you hope. Yes! Nasa sa atin na yan. At alam po ng mga mananampalataya. Amen? Pero kakaiba, kung hindi mo alam na ang Diyos na pala ay kumikilos, kumikilos na pala sa kapanahunan natin ngayon, nagrereklamo ka pa, bakit hindi mo nagagawa yung mga dati mong ginagawa? Stay at home para magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa Diyos, yung mga kasama mo sa sambahayan na hindi pa kumikilala sa Diyos, share the Word of God. Malapit na ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? At hindi ho nakakasiguro ang mga tao kung kailan tayo mabubuhay. Ang mahalaga, nakahanda po ang mga mananampalataya, ituon natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay na salita ng Diyos. Amen? Nagbabago ang taon. Ang tao nagbago na ba? So God cannot face anyone to accept Him. Hindi, ang Diyos po yung sovereignty ng God. Hindi niya, sa Kanya tumanggap kayo't hindi, kilalanin niyo ko't hindi, mangyayari ang plano ko. Yan ang salita ng Diyos. Sa John chapter 1, verse 11 hanggang 13, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? So, hindi niya, sa kanya kung ayaw yung tanggapin? Ano sa kanya kung nangyayari na nga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, mga hindi na dapat nangyayari, nangyayari dahil sa mga climate change o pagbabago ng mundo, ang tao still nananatili sa kasalanan at ayaw magsisi sa kasalanan, ayaw tanggapin ng Panginoon. He don't care. Amen? Siya'y naparito para sa mga makasalanan, siya'y naparito para sa may mga sakit at karamdaman. Hindi siya naparito para sa mga matutuwid. At sa tingin ng tao, matuwid sila. Hindi po siya naparito para sa mga taong gano'n. Kapatid, kung sa tingin mo, wala kang pangangailangan, anong pupunan ng Diyos sa'yo? Anong bibigay sa'yo ng Diyos yung sa tingin mo, perfecto ka na at wala ka ng pangangailangan, mabuting tao ka? God cannot force anyone to accept Him. Kaya we are blessed. Why? Because we accept the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? We surrender our life. Kaya itong taon na ito, mga kapatid, live a holy life. Without holiness, you cannot see God. Kaya pag-ibayuhin pa natin yung ating pananampalataya, pag-ibayuhin pa natin yung ating paglilingkod sa Kanya, at yung pamumuhay bilang Kristiyano.
Iwanan na natin. Baka meron pa tayong mga hindi iniwan noong 2020, mga ugali, mga sama ng loob sa bawat isa sa atin. Amen. Pakawalan na natin yung mga nakasakit sa atin. Baka mamaya hanggang ngayon. Nagbago na ang taon, nagbago na ang lahat. Hanggang ngayon, nasa lumang pagkatao pa tayo. Amen? God cannot force anyone to accept Him because He is God. Verse 13, sila'y naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya bawat nangyayari, alam niyo ba, sa buhay ng tao, yung isang dating makasalanan, nagbago, kalooban ng Diyos yun. Amen? Kaya kung may mga tao na, o kaya asawa natin, magulang natin, o sino man, ayaw talaga tumanggap sa Panginoon, ginawa naman natin yung ating part, kapatid. Kalooban ng Diyos. Meron ding time yan. Meron ding oras na darating sa kanila. Amen? At tatanggapin nila ang Panginoon. Malay mo, sa bago malagutan ng hininga, ang isang tao ay makapagsisi sa kasalanan. And number 4, God's good purpose. May purpose lagi ang Diyos na maganda. Para nga matupad yung kanyang plano eh. Ephesians chapter 1 verse 11. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. We are chosen. Chosen generation. Amen? Kaya alam niyo ba? It is a privilege. We are chosen by God. Ayon sa Kanyang plano. May plano siya sa iyo at sa akin. Nung tayo tawagin ng Diyos, tayo'y maglingkod sa Kanya at pagpalain. Amen? Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaya yung will of God, yung kalooban ng Diyos, huwag tayong lalayo doon. Amen? Kaya alam niyo po ba mga kapatid, tignan niyo ho, pati ang pag-church, very limited. At ang mga pastor hindi ho makapagbisita ngayon. Kaya kanya-kanya po tayo ngayong pamamaraan sa sarili natin kung paano tayo lalago. Hindi na uso yung pa-baby Christian. Amen? Tatapik-tapikin mo, uy, umating ka na. Dumalo ka naman. At yung mga fellowship, very limited din ho. Di ba? Through internet, through social media, ganyan na po. At hindi na po uso yung ngayon yan, mga kapatid. Bakit ko po sinabi? Nahihimas-himasing ka pa para dumalo? This is the time ng God's will ngayon. Kanya-kanya na tayong responsibilities to our Lord Jesus Christ. Amen? Paano natin palalakasin ang ating pananampalataya, pakikipagrelasyon sa Diyos, at ang ating mga mahal sa buhay, paano natin ito dadalhin sa kanila. Yan po ang mensahe ngayon ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 20. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos sa mabuti, masama, ang mga nagmamahal sa Kanya. So alam natin na whether good or bad, ang nangyayari sa atin, sa kapaligiran, sa mundong ito, ay ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ikabubuti ng bawat isa sa atin. Whether good or bad. Doon sa mga nagmamahal sa Diyos, mabuti pa rin yan. Kaya kung may pandemya, baka ma-misinterpret ng iba, no? Mabuti pa rin yan. Kasi God's will na eh. Amen? Kaya magtataka ka, bakit nag-i-intense pa? Bakit lumalala pa? Imbis na tayo po ay guminhawa na, magbalik na sa normal. Do you think, mga kapatid? Dapat natin gawin? Dapat ba tayong magreklamo? Dapat ba tayong magtanong sa Diyos? Siguro yung iba, nawawala na ng pag-asa, nagtatanong na. Kapatid, this is the time. Mag-intense tayo sa prayer, mag-intense tayo
sa mga gawain sa Panginoon, mag-intense tayo through reading the Word of God, mag-intense tayo sharing the Word of God. Sovereignty of God, God is in complete control of all things. No, His will plan, God cannot force anyone to accept Him. God, good purpose. Amen? Meron po akong isang ilustrasyon at dito po ako magwawakas. Ang tapang na ipamalas din sa ating pananampalataya sa ating tinatayuan. Kaya yung ating pananampalatayang tinatayuan, pinamamalas natin ang katapangan. Kahit pa nga tayo ay usigin, pagtawanan, hindi natin ipagpapalit ang Diyos sa ating buhay. Ang katapangang ito ay ipinakita ni Apostol Pablo. Nang buong tapang niyang harapin ang kamatayan. 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Purihin ng Diyos. Tayo pong lahat ay magtatayo. Let us worship the Lord. Bago po tayo manalangin, I want to pray to each every one of us. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi sapat yung aking nalalaman. Hindi ko sapat yung aking karunungan, O Diyos, upang sabihin sa iyong mga anak at ikaw magpuno nito, Panginoon. Ikaw magdagdag sa bawat puso namin sapagkat kami naniniwala ng banal na Espiritu ay nasa sa amin. Lord, touch your people. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, And keep my eyes. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, And you are mine. and you are mine. Hallelujah! Glory to God. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand Will be my will God. be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, You you never fail. never fail, and you won't start now. Hallelujah, everybody! I will call upon your And keep name, my eyes. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest for your embrace. For I am yours, and you are mine. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
my trust is without borders. We walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will play. Come on, everybody! Raise your hands to the Lord in the presence of my Savior! Hallelujah! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hallelujah! Glory to the living God. And I will call upon your name, yes, Lord, And keep my eyes. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. And you are mine. You are mine, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Hallelujah! Yes, Lord! I am yours, and you are mine. Hallelujah! What a beautiful declaration for the Word of God. I am yours, and you are mine. Amang Diyos na nasa langit, salamat, O Diyos. The fresh revelation from your Word. Dalangin ko, O Diyos, itong taong 2021, patunay nga, O Diyos, oo, ang mundong ito'y mababatbat ng kahirapan, ng mga sakit at karamdaman. Ngunit alam po namin, Panginoon, ng iyong mga anak ay iyong puprotektahan, sapagkat I am yours and you are mine. O Diyos, yunat mo ay mapagpalang kamay. Pour out your Spirit among your people. Illuminate us with your word. Touch us with your presence, O God. You are the same yesterday, today, and forever. At ang mga plano mo, Panginoon, ay magaganap. At walang makapipigil dito, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa iyong salita na nagbigay sa amin, Panginoon, ng direksyon. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng maliwanag na pag-asa na hindi mo kami pababayan ni pagkukulangin, Panginoon, sa lahat ng bagay. We thank you, O God. We thank you, O Lord, for your mercy. We thank you, O God, for your grace that never abound in our life. Panginoon, salamat po. At idinadalahin ko ang iyong church, ang iyong iglesia, even our family, O Diyos, na makakilala sa iyo sa Bibliang kaparaanan. Yung mga hindi pa kumikilala, Panginoon, baguhin mo ang kanilang pag-iisip
Ayusin mo, Panginoon, maging ng aming mga pamumuhay. Ayusin mo, O Diyos, ang ekonomiya ng bansang ito, Panginoon, kung kalooban mo ay masusunod, O Diyos. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat sa amin. Maraming salamat sa nakaraang taon ng 2020, Panginoon. At ngayon sa aming tatahaking 2021, I speak blessing upon your people, O God. Maraming salamat po at tanggapin po ang lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Glory to God. Makakaupo na po tayo, mga magulang kapatid. At ngayon po ay unang linggo ng taon, ng buwan. Dadako po tayo sa banal na puna. Ako po ibabasa sa unang Korinto 11:23 hanggang 26. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanuno, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos, pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kapag tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa banal na hapunan po, lagi po nating ipinapaalala ang tatlong bagay. This is our first communion for this year. So, ang sabi po dito sa unang Korinto 11:27 hanggang 33, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon, para ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ang una po, kailangan po humingi tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo tumanggap ng banal na hapunan na ito, sapagkat ito po ay sagrado. At ang ikalawang alituntunin, verse 29 hanggang 30, kapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at uminom ng katulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan niyang namatay na. Ang ikalawa pong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, pinapahalagahan. Ito po ay kailangan ng gagaling sa ating puso at hindi po ito pwedeng tanggapin ng bir-biroan lamang, sapagkat ito ay simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang ikatlo pong alituntunin, verse 33, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. So mamaya po ay sabay-sabay natin itong kakanin at inumin, pagkat ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. So tayo pong lahat ay magstayo and let us pray. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po idadako sa banal na hapunan na ito na simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Dinadalayan ko po, O Diyos, na patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Buhusan kami ng banal mong dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang sa pagpatawad namin sa aming kasalanan. At dinadalayan ko rin, O Diyos, na pahalagahan namin ang pagtanggap na ito nang gagaling sa aming puso, kapagkat ito po ay sagrado at simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko rin po, tatanggapin namin ito ng may kaayusan, nagaantayan at hindi nag-uunahan. At ang lahat ang tatanggap nito, O Diyos, pagpalain mo kami physically, spiritually, mentally, O Diyos. At ang lahat ng ito'y pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, maging ang mga susunod pang oras at araw sa aming buhay. Maraming po salamat. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling bumasa. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon. At ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkanuno, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala
sa akin. Kanin po natin. Matapos maghapunan, dumampot ni siya ng kopa at sinabi, itaas po natin ang kopa. Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtitipay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, pinapahayag niyo yung kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Glory in the highest. Hallelujah. Amen. So tayo po'y manalangin, magpasalamat. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, punong-puno ng habag, punong-puno ka ng pagpapala, punong-puno ka ng pag-ibig, O Diyos, sa iyong mga nilikha. Kaya naman, Ama, kami napapasakop sa iyong mga plano at sa iyong mga gusto, Panginoon. Kapag alam ko po na gusto mo na marami ang makakilala sa iyo sa Bibliang kaparaanan. At dinadalain ko rin, O Diyos, sa mga anak mo na wala po rito at maaaring nasa bahay sila, hindi sila makalabas, Panginoon. Dalangin ko po na ang Banal na Espiritu rin ang mangusap sa kanila, Panginoon, kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa babaw ng mundong ito at ano na ang stage, ano na ang kaparaanan, Panginoon. Still kami mananatili at tapat, Panginoon, sa iyong salita pagkat hindi ka nagbabago noon, ngayon, pakailanman. Dinadalahin ko, O Diyos, na sailyuhan mo po sa aming puso't isipan ng lahat ng aming narinig na hindi ito maagaw ng kaaway, Panginoon, at laging buhay ang pag-asa sa amin, Panginoon. Maraming po salamat sa aming pasamantalang pag-uwit, pag-iwahiwalay. Dalahin ko pong muli na ingatan kami at ihatid sa aming uwian. O kung meron man kaming pupuntahan, O Diyos, ang iyong pag-iingat ang aming maranasan. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin na masaganang habag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoon sa Kristo, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, ngayon pa sa walang hanggan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Yan. So, gaya nga po nagsabi sa Hebrews chapter 10 chapter 23 verse 10, sabi po doon, tayo po ay patuloy na panghawakan natin ang ating pag-asa sa Panginoon dahil ang kanyang pangako ay totoo. Ang kanyang salita ay totoo. So patuloy po nating pasalamatan at bigyan ng papuri ang ating Diyos na buhay. His name, would praise His name till the end of the earth. Oh, that man would praise His name, would praise His name till the end of the earth. Oh, that man would praise